ating Biblia. Sabayan niyo po ako. Buklatin po natin ang ating Biblia. Ang hindi po magbubuklat, hindi niya mababasa. Ayan. So, buklatin po natin sa 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, verse 10 hanggang 15. Verse 10 hanggang 15. Ito po ang pagkakasabi. Babasahin ko po sa Tagalog. Namatay siya para sa atin upang tayo mamuhay na kasama niya, maging buhay man o patay na sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang inyong loob ng bawat isa at pagtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Verse 12. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, mamuhay kayo ng payapa. 14. Mga kapatid, pinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang nanghihinang loob, at kalingain ang mga nanghihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. Huwag ninyong paghigantian ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. So kung babasahin po natin itong aklat ng Thessalonians, mga kapatid, ang aklat ng Thessalonians ay para sa mga iglesia o para sa mga taong nagiging tamad. Diba? Para sa mga Kristiyanong nangihina ang loob. Para sa mga Kristiyanong nagiging pasaway. Diba? Kaya kung babasahin natin ito, mga kapatid, itong church ng Thessalonica, ang mga Kristiyano dito nagiging nawawalan na sila ng pag-asa. Nawawalan na sila ng gana. Kaya andito si Pablo upang itong mga taong to ay bumalik doon sa pagiging godly nila, doon sa pagiging Kristiyano nila. Bakit? Kasi hindi nila ginagawa yung pagiging Kristiyano. Natutulog na lang sila. Yan. Natutulog na lang sila, mga kapatid. At nagiging mahina at nagiging tamad sa harapan ng ating Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, pinamagatan ko itong godly Christian. Alam natin na yung godly Christian is palagi natin naririnig. So isipin niyo po yun, godly na Christian pa. Dapat Christian lang. Bakit? Kasi kasama mo si Christ. Bakit? Kasi kung iisipin natin, maraming Kristiyano, pero Kristiyano lang. Christian lang. Kagaya ng Thessalonica. Kristiyano sila, pero yung pangalan nila, yung tawag na Kristiyano sa kanila, ayon sa kanilang gawa, hindi magkatugma. Malayong malayo. Kaya dito po, mga kapatid, pinamagatan natin itong godly Christian. Ayan. Ang isang tao na godly Christian, ito yung mga tao na hindi nakakalimot o hindi nagbabago. Ang godly Christian, mayroong tinatawag na pure na heart. Ayan. Pure heart. Totoong puso. Kaya dito, mga kapatid, ang taong mayroong pure heart, di ba? Ang Kristiyanong mayroong pure heart, mayroong ding pure doctrine. Sometimes na iniiwan natin yung pagiging Kristiyano natin o yung turo ng totoong Kristiyano sapagkat yung doctrine hindi natin masyadong pinapansin. Di ba? Kaya yung ini-implement ngayon sa NLEX na dapat ituro yung doctrine natin. Yung doctrine talaga natin, pag-aralan natin, yung tinuturo ng ating Panginoon. Kung ano talaga yung totoong doctrine. Kasi pagdating sa mga ibang tao, hindi natin alam i-defense yung turo ni Kristo. At yung ituturo nila sa atin, di ba? Yung maling katuruan. Kaya that's why na marami sa atin na kahit nandito na, nagko-convert pa rin sa iba o nawawala pa rin sapagkat hindi nila kayang ituro yung turo ng ating Panginoon. Kaya nga dito, mga kapatid, hindi lang po Bible student ang dapat mag-aral. Pati rin po kayo, pati tayo mga member, dapat po tayong mag-aral. Diba? Dapat po tayong mag-aral. Para sa ganon, kung may nag-aral sa atin na maling katuruan, hindi lang po tayo puro oo, ay ganyan pala, ay mali pala yung sinabi ni ano.
Di ba? Ganun po tayo eh. Alam natin na Kristiyano po tayo, sumusunod tayo sa ating Panginoon, pero hindi natin alam yung doctrine niya. Kaya kapag may nangaral na iba, puro di ba? Oo nga pala no, oo nga no, ba't di ko nabasa yan? Ganun po yung nangyayari sa atin. Hindi natin alam, i-defense yung doctrine na sinusunod natin. Buti pa yung iba, di ba? Buti pa yung nasa labas, alam nilang i-doctrine yung kanilang sinusunod. Kaya minsan nagiging challenge po sa atin yan. Di ba? Wag po tayong tumulad na sa iba na kung may nagtanong, saan tatakbo? Cellphone, di ba? Sinong tatawagan, sinong iti-text? Di ba? Si Rex. Si Brother Vin. Diba? Bro, ano yung ganito? Ano yung ganyan? Kasi may nagtanong sa akin. Kaya nga po mga kapatid, paano mo i-defend yung sarili mo kung hindi mo naman alam yung doktrina mo o yung doctrine na sinusunod po natin? Paano natin i-defend yung pagiging Kristiyano natin kung hindi naman natin alam yung doctrine natin? Kaya nga yung pure na puso, yung pure heart, yung Kristiyanong may pure na heart, di ba? Inaaral din niya yung doctrine. Kaya po, that's why na marami pong nag-enroll sa atin, nagsisit in. Di ba? Kahit matanda na sila, kahit na hindi nila kayang magbasa, binabasa pa rin nila. That's why, kaya nga inaaral pa rin nila. Upang sa ganun, para pag may nakasalubong sila, kaya nilang defend. Dinan niya po, matanda na, pero gagraduate pa. Di ba? Nagtsatsaga pa rin na mag-aral. Nagbibigay pa rin ng oras. Yan po ang tungkulin natin bilang isang Kristiyano. Tingnan niyo po, kahit nag-aaral sa ibang school, nag-aaral pa rin ng salita ng Diyos. Kaya nga that's why nandito po tayo sa Sunday. 'Di ba? Para paalalahanan po tayo. And then ganun din po ang ginagawa ni Apostle Paul sa mga Thessalonians. Na pinapahalahanan niya itong mga Kristiyano na to. Sapagkat ayaw niya na itong Thessalonians ay mamatay. Ano pa mga kapatid? Kaya nga, 'di ba? Marami sa atin hindi alam yung doctrine. So challenge po sa atin 'yan. Kailan po tayo mag-aaral? 'Di ba? Kailan po tayo mag-aaral? Ano pa? Yung godly Christians is wala siyang evil heart. 'Di ba? Pag sinabing evil heart, 'di ba yung masamang puso. Minsan, yung mga, 'di ba, sabi doon, ang diablo pwede ring maging anghel. Pwede din siya maging anghel. Pwede rin siyang maging mabait. Kaya nga kaya nga yun yung dahilan, 'di ba? Sabi doon ni Apostle Paul, sa loob din mag-uumpisa yung paghihiwalay. Sa loob din mag-uumpisa yung pagkakawatak-watak. Bakit? Hindi lahat sa atin, 'di ba? Mayroong totoong puso. Yung iba gustong manira. So, kaya dito po mga kapatid, mag-ingat po tayo. Sapagkat yung puso nila, mayroong kanya-kanyang desire. Ano pa? Yung pure heart na isang Kristiyano ay mayroong pure religion. Andun po yun sa James. Pagkibasa po. O basahin po natin sa James. Yes, punit na. James chapter 1, verse 27. James chapter 1, verse 27. Ayan. Ito po ang sinabi ni ni James, di ba? Ito po ang sinabi ni James sa mga taong gustong maging religyoso. Ayan. Ito po ang pagkakasabi niya. Ang pagiging religyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama. At ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So ito yung mga taong religyoso. Ayan. Sensya na po. So, ito pala. 'Di ba? That's why na nandito rin tayo dahil
Ano din po tayo mga kapatid? Ano yun? Di ba? That's why nandito po tayo. That's why na umatin po tayo tuwing Sunday. Para maging ganap po tayo na maging Kristiyano. Tumulong sa mga ulila. Ano pa? Yung pure na Christian, yung pure na may heart. Di ba? Bilang isang Kristiyano, mayroon pong service. Siya po ay mayroong service kasama ng sacrifice. That's why na nandito ka, that's why na nag-aaral ka, di ba? That's why na nagiging Kristiyano tayo sapagkat alam natin na kapag natutunan natin itong doctrine o itong pagiging Kristiyano, mayroon kang gagampanan at mayroon kang ibibigay na service. And then yung service na yon, Brother John, walang kabayaran. Walang kabayaran. Walang kapalit. Pwede siguro pag merienda. Pero walang kapalit. Diba? Andito ka, nag-serve ka, hindi dahil bayaran ka. Bagkos dahil nagsasakripisyo ka rin. Sapagkat alam mo na si Kristo, nag-sacrifice din sa'yo. Nag-serve din sa atin. Diba? Ano yung papalit din natin? Yung salvation natin. Yung sacrifice po natin. Kaya nga, maraming dahilan kung paano ka mag-serve sa Diyos. Diba? Pwede kang maging song leader, preacher, diba? Tagaturo ng bata, tagahatid sundo, maging operator sa computer. Marami po mga kapatid. At hindi lang maging audience. Ang pagiging audience ay hindi po service. Tandaan po natin, hanapin din po natin yung sarili natin kung saan po tayo nakakatulong at hindi nakakabigat. Kaya nga, ano po yung hinihingi namin sa inyo? Di ba? Na maghanap po tayo ng prospect. Kahit yun lang po mga kapatid, para tayo po ay madagdagan. Yun lang yung serbisyo na hinihingi natin. Na tayo na yung maghanap ng prospect sapagkat wala po tayong radyo na FM para maghanap. Tayo na mismo yung maghanap. Kaya nga sa isa na ini-invite po natin sa iglesia, isa-isa na ini-invite natin pagdating sa Bible study, di ba malaking tulong na 'yun. Malaking tulong na 'yun. Nakaligtas ka na. Kahit hindi pinakinggan, di ba? Kahit in-invite mo siya, tapos nakinig, tapos bumalik sa dati, malaking tulong na yun. At least may nagawa ka. At least may nagawa po tayo. Kaya mga kapatid, kung tunay yung puso mo sa pagiging Kristiyano po natin, hanapin natin kung saan po tayo nakakatulong sa loob ng iglesia. At hindi lang po membro. Buti pa nga po yung mga gamit dito nakakatulong. Di ba? Buti pa tong pulpit nakakatulong. Ano ibig ko sabihin? Hanapin din natin yung sarili natin pagdating sa pagtulong o service. Pangalawa, yung godly Christians mga kapatid, nag-a-act na parang magulang. Nag-a-act siya na parang magulang. Hindi po magulang na, yung magulang parent po. Parents, yan. Baka isipin nyo, magulang, madaya. Manggugulang pala yun. So, ang isang Kristiyano ay nagiging magulang or parent sa lahat ng kanyang mga kapatid. Ang ibig sabihin, mayroon kang concern sa kapatid mo. Kagaya po ni Apostle Paul, kung babalikan po natin yung 1 Thessalonians chapter 3, verse 1 to 13, makikita po natin doon yung pagka-miss o excited sa Tagalog? Pananabik. Ayan. Pananabik niya sa mga Thessalonians. Bakit? Asan ba si Apostle Paul that time? Di ba nakakulong po siya? So, parang, kung babasahin po natin yon, parang si Apostle Paul ay para po siyang magulang. Di ba? Ano pong ginagawa natin pag yung anak natin nasa malayong lugar? Di ba? Tama, nag-aalala po tayo. Namimiss po natin. Gustong-gusto nating puntahan. Pero anong ginagawa natin? Di ba? Nagpapadala tayo ng text message or nagbubukas po tayo ng Facebook. Nakikiharam o pumupunta ng computer shop. Ganon din si Apostle Paul. Anong ginagawa niya? Dahil mahal niya itong Thessalonians, nagpapadala siya ng mga tao. Nagpapadala siya ng mga sulat. Kaya nga po mga kapatid, itong sulat na Thessalonians, itong sulat ni Apostle Paul para sa Thessalonians, hindi lang para ito sa mga
Thessalonians, kundi para din sa atin. Para din sa ikakatuto natin. Kaya dito mga kapatid, pag isa kang magulang sa kapatid mo, ibig sabihin, mayroon kang tinatawag na pagtitiis. Pagtitiis sa kapatid mo. Pagmamalasakit sa kapatid mo. Handa mong iserve o ibigay yung sarili mo para sa kapatid mo. Para sa kapatid natin. Kaya nga that's why na tinawag, o yung tawag natin sa atin, kapatid, bro, sister, brother. Diba? Pero ang tanong, nagagampanan ba natin yung tawag na brother o yung tawag na sister? Or tinawag lang natin na sister o brother dahil natutunan lang natin. Pero ano talaga yung nilalaman nun? Ano talaga yung impact nun? Diba? Pagdating sa atin. Kaya nga po mga kapatid, kung babalikan natin sa Apostle Paul, diba, sa Corinthians, ano sabi niya? Dahil mahal na mahal niya itong mga Corinthians, kulang lang kukuha ko ng pamalo para paluin ko kayo. Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians. Kasi ang kukulit ng ulo nila. Pasaway po sila. Di ba ang isang magulang na mamalo, palo na may kasamang pagmamahal. At ang Diyos, namamalo din. Sabi doon sa Hebrews, ang Diyos namamalo din. Bakit tayo pinapalo? Kasi mahal niya tayo. Di ba? Every Sunday, hindi ba tayo napapalo pag nakikinig po tayo ng Bible study tsaka Bible message? O talagang manhid lang po tayo? Di ba? Pag nasaktan ka sa mga pinapakinggan po natin tuwing Sunday, ibig sabihin, pinalo ka na ng Diyos. Pinalo tayo ng Diyos. Pinalo tayo ni Apostle Paul. Pinalo tayo ni Kristo. Dahil mahal po tayo, mga kapatid. Kaya lang, pag pinapalo tayo, anong ginagawa po natin? Agsumsungat tayo. Di ba? Nating kayat. Tumatakbo sa kwarto, nagtatago. Ayaw pakinggan. Di ba? Yung kasi ugali ng bata. Pero pag matanda ka na, sa pagiging Kristyano, makikinig ka. Pero pag bata ka pa lang sa pagiging Kristyano, ayaw mong pakinggan. Kasi ayaw ng tao na sila'y nasasaktan. Ano pa mga kapatid? Kung hindi po tayo ang mag-aalaga sa kapatid po natin, kung hindi po tayo magiging magulang sa kapatid po natin, anong gagawin o anong mangyayari sa kapatid natin na nalilihis na landas o nagiging pasaway? Sinong magpapakaama sa kanya? Sinong mag-a-adapt sa kanya ulit? Di ba ang diablo? Siya ulit ang mag-a-adapt sa kanya. Siya ulit ang magiging magulang niya. Siya ulit ang magiging nanay at tatay niya. At lalaki siyang, di ba, innocent sa Diyos. Isipin niyo po yun, may alam ka na, pero babalik ka sa pagiging innocent. Bakit? Iba kasi yung nag-a-adapt sa atin. Kaya nga yung salitang di ba, pag yung isang Kristyano, pag iba yung kasama niya, kung ano yung sinasabi ng kasama niya, yun din ang sinasabi niya. Di ba? Kagaya ng pag-iinom. Kung mga kasama niya lasinggo, iinom din siya. Kung kasama niya nagsisigarilyo din siya. Di ba? Na-adapt niya yung mga kasama niya. Pero pag yung isang tao kasama niya, o yung isang lasinggo kasama niya yung Kristiyano, buong Kristiyano, magsisigarilyo ba yan? Pagmumura ba yan? Di ba? Magsasalita ba ng kabastusan yan? Hindi. Bakit? Siya ay mahihiya. Kaya nga mahirap na tayong mga Kristiyano humiwalay sa kapwa mo Kristiyano. Bakit? Ma-adapt mo yung mga bagay na hindi mo dapat ma-adapt. Kaya nga po mga kapatid, alagaan natin yung mga kapatid natin. Anong sabi ni Apostle Paul sa Thessalonians? Pagtiisan nyo sila. Kahit na sila ay pasaway, magulo, makulit, di ba? Bangar, di ba? Natangkan ti ulo pagtiisan nyo pa rin. Sabi doon, huwag kayong magsawa. Ganyan talaga ang maging magulang. Magulang sa mga kapatid. Kaya tanungin natin sarili natin, handa ba tayong maging magulang sa mga kapatid natin? Kahit bata ka pa, pwede kang maging magulang sa mga matanda. Kung nakikita mong sila ay nagkakamali. Bakit? Kapatid mo sila eh. Mahal mo sila, kaya ka nagiging magulang. So, act like a parent
So maraming salamat po, di ba, sa mga taong nagiging magulang sa atin. Pangatlo, mga kapatid, yung Kristiyano, di ba, o godly Christians, mayroon po siyang purpose sa mundong ito. Mayroon po siyang tungkulin. Anong Tagalog ng purpose? Purpose. English lang alam ko eh. Hindi ba? Layunin. Tama po. Thank you, Auntie. Ang isang Kristiyano, mayroong pong layunin dito sa mundong ito. Kaya nga po mga kapatid, tayo pong magkakapatid, ano po yung layunin natin sa mundong ito? Ano po yung layunin natin bilang isang Kristiyano? Buti pa yung iba, buti pa yung product, buti pa yung mga bagay na ginagamit natin, alam natin kung anong purpose. Di ba? Yung suklay, para saan po yung mga kapatid? Sa muka? Hindi po. Sa buhok. Di ba? Pero kung, di ba, sa buhok. Di ba, yung shampoo, sa buhok din. Yung sasakyan, di ba? Para sa tao. Yung pagkain, para sa atin. Yung upuan, para upuan. Di ba? Yung mop, para panglinis ng floor. Di ba? Buti pa yung mga bagay na ginagawa natin, alam natin yung kanilang purpose. Yung baboy, anong purpose niya, mga kapatid? Para katayin. Di ba? Ano pa? Yung puno. Di ba? Anong purpose niya? Para magbigay ng pagkain. Oxygen. Di ba? Ang dami niyang purpose. Ang dami niyang binibigay sa atin. At alam natin kung anong gamit. Alam natin kung anong gamit nila. At alam nila kung anong posisyon nila. At alam nila kung anong kalagayan nila. Kaya dito po mga kapatid, ang isang Kristiyano, mayroon ding purpose. Kaya nga dito mga kapatid, anong purpose natin? Anong purpose mo? Sapagkat yung iba, ano yung purpose nila? Nasa Romans chapter 18, chapter 16, verse 18, nagkabaliktad. Ito po yung layunin ng ibang mga tao o ibang mga Kristiyano. Romans 16 verse 18. Corinthians yun nakapuntahan mo. So ito po ang pagkakasabi sa Tagalog, mga kapatid. Ayan, ayaw niyang pabuklat. 16 verse 18. Ito po ang pagkakasabi. Ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para sa kay Kristo na Panginoon natin, kundi sa pangsariling hangarin. Di ba? Itong mga taong to na walang purpose, ito yung mga taong naglilingkod. Ito yung mga taong naglilingkod hindi para sa Diyos, bagkus naglilingkod para sa sariling kapakanan. Kaya nga po, kung yung kahoy na hindi na namumunga, ano na yung purpose niya? Panggatong. Yung Kristiyano o yung tao na walang purpose, anong purpose niya pagdating ng panahon? Di ba? Panggatong din. Magbibigay din siya ng ilaw. Di ba? Nagiging panggatong. Kaya nga po mga kapatid, alamin natin kung ano yung purpose po natin. Ano ba yung purpose mo? Ba't ka naging Kristiyano? Ba't ka umatin dito? Di ba? Ano ba yung purpose natin? Mag-serve sa Diyos o paglingkuran po tayo ng Diyos? Ano po yung tungkulin natin? Mag-serve sa Diyos o paglingkuran tayo ng Diyos? Diba? To serve the Lord. Kasi marami sa atin, gusto natin na pagsilbihan tayo ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, pinagsilbihan na po tayo ng Diyos. Kailan yun? Nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito na yung time para bumawi ka. Ito na yung time para bumawi tayo. Kaya nga, ang gusto ng ating Panginoon, di ba, ano ba yung purpose niya sa atin? Uminom ng alak, magsigarilyo? Yung ba yung purpose niya? Yung ba yung design niya para sa atin? Di ba? Ano yung purpose niya? Para tayo ay maglingkod sa Kanya.
para tayo ay mag-serve sa Kanya. Pero ang tanong, nag-serve ba tayo? O pinapanood lang natin yung mga bagay na nangyayari sa kapaligiran po natin? O kung may gawain, umaalis po tayo at wala po tayong natutulong. Diba? Ano ba yung naibibigay natin sa ating Panginoon? Ano ba yung naibibigay natin sa mga kapatid natin? Kaya nga dito mga kapatid, sa Thessalonians, ito yung nawawala sa kanila. Diba? Nawawalan po sila ng pananampalataya. Ano pa yung nawawala sa kanila? Pag-ibig. Ano pa yung nawawala sa kanila? Hope, pag-asa. Kaya nga kung nawalan ka na ng pag-asa, o nawalan ka na ng pananampalataya, wala ka ng believe sa Diyos. Wala ka ng tiwala sa Diyos. Pag nawalan ka na rin ng love, di ba, nawawalan ka na rin ng pag-ibig sa kapatid mo. At iba na ang iniibig natin. Pag wala ka na rin pag-asa, diba, kung ano na lang ginagawa natin, nawawalan na tayo ng pag-asa. Kaya nga, doon sa mga taong walang layunin, doon sa mga taong walang purpose, doon sa mga taong ang layunin lang ay sa mundong ito, sa mundo lang ito, yung goal nila ay sa mundo lang ito. Ano daw ang para sa kanila? Andoon po sa 2 Peter, Pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 7. Yan. 2 Peter chapter 3, verse 5 to 7. Ito po ang pagkakasabi. Walang halaga sa kanila ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin ang apoy pagdating ng araw sa paghuhukom at pagpaparusa sa masama. So anong ginawa ng Diyos sa mga taong pasaway nung una? Dilunod sa tubig. Kasi hindi po sila naliligo. Hindi po. Dahil sila po ay masama. Ano pa? Sa pangalawa naman, sabi doon, tutupukin na yung mundo tutupukin na sa apoy. Kasama ng mga mapaparusahan. Kasama ng mga taong walang layunin. Ibig sabihin, kasama yung mga Kristyano o yung mga taong walang kwenta. Yun po ang ibig sabihin nun. Yun po ang gagawin doon. Buti pa yung basura, alam natin kung saan itatapon. Pero tayo, hindi natin alam kung saan tayo itatapon pagdating ng panahon pag hindi po tayo sumunod sa ating Panginoon. Kaya, ano yung sasabihin niya sa atin? Ano yung sabi sa atin ni Apostle Paul? Sa 2 Timothy, para magkaroon tayo ng layunin at para hindi tayo maging basura sa paningin ng Diyos. Para hindi tayo itapon pagdating ng panahon. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Kasi gusto ng Diyos na tayo magkaroon po ng layunin. Useful ka, ibig sabihin. Pakinabang. Yan, magkaroon ka ng pakinabang. Tama po. Basahin po natin, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Pakinggan po natin po ito mga kapatid, at ito po ang dapat po natin gawin. Sa harap ng Diyos ni Kristo Jesus, na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inaatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mo ang gawing iyan sa panahon man o hindi, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Ngunit ikaw,
Maging mahinaon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Yan po ang sinabi ni Apostle Paul kay Timothy. At yan din ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin. Gusto mo na magkaroon ka ng pakinabang? Yan ang gawin mo. Yan ang gawin po natin. Kasi pag hindi natin ginagawa yan, pinapakita lang natin na wala tayong pakinabang. Isan lang tayong tsotso sa paningin ng Diyos. Dumi sa paningin ng Diyos. So ano pa mga kapatid? Ano ba yung tungkulin ng isang Kristiyano, ng isang tao, mulat umpisa pa lang? Diba? Ano ba yung tungkulin ng isang Kristiyano sa mundong ito? Upang mamatay ba? Kumain, matulog, mamatay? Yung bang tungkulin ng tao? Hindi. Ano yung tungkulin ng tao mga kapatid? Basahin po natin. Sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Sa Tagalog, mangangaral. Yan. Hindi ko mahalat yung mangangaral ko. Ano ba yung tungkulin ng isang tao sa ating Panginoon na hindi na kayang tungkulin o gampanan ng napakaraming tao at bihira na lang ang gumagampan nito? Hindi ko mahanap yung mga ngaral ko. Ayan. Ano yung tungkulin mga kapatid? Sa mga ngaral chapter 12 o Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ito po ang pagkasabi ni Haring Solomon. Isang napakatalinong tao. Ito po ang sabi niya. Ito po ang advice niya. Ito po ang sinasabi niya sa ating. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ang sabi niya doon mga kapatid, yun palang dahilan kung bakit tayo ginawa. Doon ka pala nababagay. Doon pala tayo na babagay. Kaya mga kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, prepared na po tayo at alam na po natin yung tungkulin natin. Kaya dito po mga kapatid, di ba? Sa bawat nakikinig sa atin ngayon, sa bawat nakaupo, sa bawat nakatingin sa akin at nakikinig, di ba? Magandang umaga po.